Tuwing may nangyayaring krimen, isa sa pinakamahirap na trabaho ng mga otoridad ay ang paghuli ng salarin. Kailangan mo pa itong imbestigahan at hanapin ang kriminal. Pero para sa mga kriminal sa videong ito, hindi nahihirapan ng mga otoridad na mahuli sila dahil na rin sa kanilang mga palpak na ideya. Binalot ng itim na medyas. Noong 2014, pumasok ang 28 years old na si Gary Ruff sa isang pasugalan sa Shettleston, Glasgow at binalak namang hold up. Dala-dala ang kanyang baril. Agad niyang tinutukan ng isang babaeng empleyado sa loob at nag-demand ng pera. Natakot ang babae pero hindi niya binigyan ng pera si Ruff. Sa mga oras na yon, nasa pasugalan rin pala ang isang pulis at napansin niya ang ginagawa ni Ruff. Noong una ay nag-ingat siyang lumapit dahil sa dalang baril ng hold-upper hanggang may napagtanto siya tungkol dito. Nang tinitigan niya ang armas ni Ruff, may napansin siyang kakaiba. Hindi pa niya alam kung ano ito pero sigurado siyang hindi ito baril. Kaya naman, agad na umaksyon ng pulis at hinuli si Gary Ruff. Nang mahuli na ito, doon lang napagalaman ng mga tao na ang daladala palang armas ni Ruff ay hindi baril, kundi isang malaking pipino na binalot niya sa isang maitim na medyas. Oo, nang hold up si Ruff gamit ang isang malaking pipino na binalot ng itim na medyas sa pag-aakalang walang makakapansin na hindi ito baril. Nagustuhan ng picture sa Facebook post. Noong 2016, naging wanted si Mac Yearwood mula sa Florida para sa krimen na assault. Halos lahat ng nasa videong ito ay nahuli ng mga otoridad nang walang kahirap-hirap. Gayunpaman, si Yearwood na siguro ang pinaka-hindi sila nahirapan. Nang maging wanted si Yearwood, nag-post ng wanted picture ang mga otoridad sa Facebook. Dahil mahilig rin sa Facebook si Yearwood, nakita niya ito. Nagandahan si Yearwood sa picture niya sa post, kaya naman, kinopya niya ito at ginawa niyang profile picture. Sa katunayan, may nag-comment pa nga sa profile pic ni Yearwood at nag-reply lang din ito. Di nagtagal, napansin ito ng mga pulis at ginamit nila ang Facebook ni Yearwood para mahuli ang kriminal. Nabutas na ATM. Noong 2017, nagbalak ang dalawang lalaki na magnakaw ng pera mula sa isang ATM sa Washington sa US. Siyempre, hindi madaling nabubuksan ng ATM pero nakaisip sila ng paraan kung paano. Nagdala sila ng blowtorch sa ATM upang matunaw ito at mabutasan hanggang sa makikita na nila ang pera sa loob. Noong una ay natuwa ang dalawa dahil gumana ang kanilang plano. Natunaw nga ang ATM. Yun nga lang, sa sobrang sabik nilang dalawa, aksidente nilang nasunog pati ang pera sa loob. Nagpanik sila at mabilis na umalis sa ATM. Sa huli, wala silang nakuhang kahit $1 dahil nasunog nila lahat ito. Pila sa coffee shop. Tila isang ordinaryong araw lang ito sa isang coffee shop. May 2 tao na nakapila at naghihintay na magbayad para sa kanilang bibilhing mga kape. Pero ang hindi nila alam, may lalaki pala sa labas na may masamang balak. Tiningnan ng lalaki ang loob ng coffee shop at bigla na lang siyang tumakbo papunta sa store clerk. Binangga ang 2 lalaki na nakapila at hinagisan ng inumin ang clerk. Pagkatapos nito ay sumigaw ang lalaki at sinabihan ang clerk na ibigay sa kanya ang pera sa loob ng cash till. Yun nga lang, hindi napansin ng kriminal na ang nakapila palang 2 lalaki ay naka-uniform at mga pulis. Agad siyang inaresto ng mga ito nang walang kahirap-hirap. Huwag paglaruan ang posas. Father's Day iyon nang naglalaro si William Klein Jr. kasama ang kanyang batang anak na lalaki. Nakakita ang bata ng isang posas mula sa gamit ng kanyang ama. Natuwa siya dito at pabirong pinosas ang kanyang kamay at ang kamay ni William. Nagkaroon lamang ng problema nang nawala ang susi ng posas sa kanilang paglalaro. Agad na tumawag si William sa mga pulis upang matulungan silang makawala sa posas. Iyon nga lang, nalimutan ni William na wanted pala siya para sa 2 krimen. Kaya naman, nang sinearch ng mga pulis ang pangalan ni William sa kanilang database at nalaman ng criminal record nito, agad nilang inaresto ito. Pinusasan nila si William at sa pagkakataong ito, hindi na ito laro-laro lang. Ang payslip. Sa London, isang 40 years old na lalaki ang pumasok sa isang bangko at nagabot ng notes sa cashier. Nakalagay sa note ang mga salitang, "Huwag kang maingay, ibigay mo sa akin ang pera o magpapaputok ako." Agad na natakot ang cashier at wala siyang magawa kundi ibigay ang gusto ng lalaki. Sa sobrang ingat ng lalaki, nakalabas siya sa bangko. Dala ang kanyang pera nang hindi man lang nagsasalita.
Inakala ng lalaki na nagtagumpay na siya sa kanyang pagnanakaw. Pero may mali siyang nagawa. Ang inabot niyang note sa cashier ay sinulat niya sa kanyang payslip. Oo, pinunit niya ito para hindi makita ang pangalan niya. Yun nga lang, doon lang din niya pinunit ang kalahati ng payslip sa labas mismo ng bangko. Kaya naman, nang dumating ang mga otoridad, nakita nila agad sa labas ang kalahati ng payslip na may pangalan ng lalaki. Madali lang nilang natagpuan ng lalaki nang nalaman nila ang pangalan nito at address. Naka-jackpot! Noong 2003 sa Australia, habang nakatayo sa gilid ng kalsada, nakita ng isang lalaki na may nagpark na sasakyan na bukas ang bintana. Tumingin-tingin siya sa paligid kung may nagbabantay ba na may-ari o may nakatingin na mga tao. Nang wala siyang makita, agad niyang nilapitan ang sasakyan at pinasok ang kanyang braso sa bintana at kinuha ang bag. Tuwang-tuwa ang lalaki dahil mukhang naka-jackpot siya dahil sa bigat ng bag at madali lang siyang nakatakas. Ang hindi niya alam, ang may-ari pala ng sasakyan ay si Brad McDonald, isang professional na snake catcher na kakagaling lang sa underground park ng Sydney upang hulihin ang ahas na nakatira doon. Siguro naman alam mo na ang laman ng bag. Oo, ang laman ng bag na nakuha niya ay isang venomous red-bellied black snake. Sinabi na lang ni McDonald sa mga reporter na tuturuan ng ahas ang magnanakaw ng leksyon. Ang kakaibang getaway vehicle. Kadalasan sa mga nangho-hold up ng bangko o anumang tindahan ay may getaway vehicle upang makatakas ng mabilis mula sa crime scene. Ito ang ginawa ng dalawang magnanakaw sa Texas. Habang nasa loob ng isang jewelry shop si Noemi Doshin at nangho-hold up, nasa labas naman ang kaibigan nitong si Luis Del Castillo na naghihintay sa tabi ng kanilang getaway car. Yun nga lang, ang getaway vehicle na napili nila ay isang wheelchair. Oo, naisip ng dalawang magnanakaw na ito na tumakas mula sa crime scene sakay ng isang wheelchair. Bago pa man makasakay sa wheelchair si Noemi, napigilan na siya ng isang customer. Kahit hindi man sila naabutan, siguradong hindi mahihirapan ng mga otoridad na habulin ng dalawa dahil sa wheelchair nitong dala. Ang naiwang dokumento. Maraming beses nang may naiwang bagay ang mga magnanakaw sa crime scene na nagamit ng mga otoridad para mahuli sila. Gayunpaman, wala na siguro mas kakaiba pa sa naiwan ni Zachary Tentoni mula sa Boston. Noong 2013, inagaw ni Zachary Tentoni mula sa isang babae ang dala nitong $40. Sa sobrang kaba ni Zach, naiwan niya ang kanyang mga dalang backpack habang tumatakas. Yun nga lang, sa loob ng naiwan ni Zach ay ang kanyang birth certificate. Kaya naman, madali lang nilang nahuli si Zach nang malaman ng mga otoridad ang pangalan nito. Masyadong maganda yung store clerk. Sa Scotland, nagnakaw ng isang bote ng vodka mula sa isang liquor store si Aaron Morrison. Naging maingat si Aaron sa pagkuha ng vodka, kaya walang nakakita sa kanya. Lalabas na sana siya nang makita niya ang magandang store clerk na nagbabantay sa cash registry. Di nakapagpigil si Aaron at lumapit siya sa store clerk. Kinausap niya ito at binigay pa nga ang kanyang pangalan at number sa store clerk. Nagbabaka sakali lang na pumayag itong makipag-date. Yun nga lang, nang malaman ng mga pulis ang pagnanakaw, madali lang nilang nalaman mula sa store clerk ang pangalan at ang number ni Aaron. At madali lang nila itong nahuli. Sa sobrang palpak ng mga kriminal na ito, hindi mo talaga mapipigilang matawa sa kanila. Gayunpaman, huwag pa rin nating kalimutan na mali ang kanilang mga ginawa. Gaano man ito, kapalpak. At magpasalamat na lang tayo na madali lang silang nahuli ng mga otoridad o wala silang nagawa na malaking damage. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.